Ang umaga po kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yuse Claire, good morning po. Happy Monday. Good morning! Good morning, good morning. Yusek, paano yan? Ang dami na pong gasolinahan ang nagtaasan na yung kayo ba'y nagpakarga din over the weekend? Wala ako sa Manila. Nasa New York ka ba? Oo nga pala. Andyan nga pala presidente sa New York, ano? Sa bagay, yung time naman natin, swak na swak lang. Kasi para nga pareho lang opposite lang. Gabi dyan, dito umaga, ano po? Yes, oo. Pero may instruction po ba, Oo. presidente, na nagtataasan ng presyo, Yusek? Oo nga, actually, nagkausap po kami ni Secretary Sharon Garin at nabahala nga din po siya bakit hindi naman po ito yung naging usapan niya with the oil companies at mukhang ang nagva-violate lang po yung ibang mga gasoline stations. Kaya magpapalabas po siya ayon sa kanya. 54 na po ito 54 show cause order sa mga gasoline stations na hindi naman tumupad sa napag-usapan dahil hindi pa po napapanahon ng pagtaas ng presyo ng fuel, ng oil. Bukas, sa Martes pa po, nakatakda. At Alvin, mamaya, itong araw na to, Lunes, ay magkakaroon din ng press briefing mismo ang DOE, itong si Secretary Sharon Garin, para ipaliwanag ito. Opo, so may inisyuhan na po na 54. Libo-libo na atang gasolinang nagtaas sa Yusek. Yes, oo, at humihingi na rin ng tulong, nakikipag-cooperate at nakikipag-coordinate din ng mga LGUs, pati na po ang PNP, para ipaalam po sa DOE ang mga nagaganap na pagtataas po ng presyo ng krudo o ng gasolina. Opo. So may warning po tayo from Malacanang kasi ang mga kababayan natin, nagtataka din sila. Ang unang tanong nila, legal ba na magtaas sila bago yung kanilang anunsyo na dapat Martes pa? Inunahan nila Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nagtaas na po sila. Ang tanong, legal ba yun? Ganito yan, alam naman natin na may oil deregulation. Kumaga, hindi naman mapifix ng government yung presyo ng ibebenta nila. But, pag nakita po na sila ay may fraudulent act dito, hoarding, profiteering, mga panluloko sa consumer, pwede po silang kasuhan under PD 1865. At yun po ang tinitingnan po ngayon at kaya po pinag-explain itong 54 na gas stations nito ni Secretary Sharon Garin. Kaya kasi dapat makita po natin kasi nag-anunsyo po ang Pangulo. Alam naman natin na may supply pa. Kumbaga 50 to 60 days nga po ang na-inventory na supply na pwede pa. So bakit naman sila magtataas agad ng ganung kalaki? Opo. Nang hindi man lang na ipinagpapaalam sa DOE kasi ang balak po na i-anunsyo po ng DOE kung magtataas man po at napag-usapan ito po ng ibang oil companies ay staggered basis. Tama, utay-utay. Opo. Utay-utay. Para hindi po masyado mabigatan ang mga kababayan natin. Hindi naman natin alam bakit itong ibang mga oil, itong mga gas stations na to, talaga po parang pera na lang ang importante sa kanila. Hindi na iniisip kung paano ba ang epekto nito sa ating mga kababayan na kung tutusin, hindi po natin to ginusto. Hindi po kung anong nangyayari sa atin ngayon patungkol sa, kumbaga, pagtaas ng presyo po ng krudo, hindi po natin to ginusto. Kailangan lang po talaga tayong umaksyon, ang gobyerno kailangan agad umaksyon para po maibsan ng konti yung maaaring impact nitong giyera po, itong issue sa Middle East. Kaya wag naman po sana samantalahin ng ibang mga negosyante dyan. Opo. Dahil talaga pong may kalalagyan po kayo kapag po kayo napatunayan na may fraudulent acts. Sinong kakasuhan, Yusek? Yung may-ari ng istasyon o yung kumpanya mismo? Yung may-ari ng gas stations kasi yung ibang oil companies naman nakapag-usap na with the DOE at napag-usapan naman ito bakit naman yung gas stations kasi 54 po ang i-issuean po ng show cause order ng DOE. Okay, Mga very gas good. stations po. Sige May-ari po. po ng mga gas stations. Pihit tayo, Yusek, dun sa 4-day work week. Ano po? Kailan po ito sisimulan? Today na ba lahat ng taga-taong gobyerno o piling government agency lang ang magfo-4-day work week? Pili lang po. Kasama din po yung mga universities, GOCCs, instrumentalities ng national government. Yung iba po hindi naman. Yun lang pong sakop ng binanggit po sa nasabing MC.
At yun naman po mga importante, mga frontliners na kinakailangan po na talagang tumugon agad. Hindi po sila sakop ng 4-day work week. Yung Malacanang ba pasok? Pasok po. So pakasali yung Malacanang. Pero hindi ibig Yes, opo. sabihin yan na 4 na araw lang magsisilbi yung mga manggagawa ng gobyerno. Hindi ganun, di ho ba? Hindi po. Sa amin po, kasi po, di ba, kanya-kanya po ng mga agencies, sila po ang gagawa ng kanilang mga guidelines. Sa amin po, sa PCO po, ang mangyayari po, Mondays to Thursdays, meron po kaming trabaho physically, pero kapag ka po Friday, work from home kami. Hindi ibig sabihin wala kaming trabaho, work from home. Oo, tama. At saka yung may frontline service, hindi pwede na pag Friday, walang tao dyan. Meron pa rin. Aayusin Yes, lang opo. yung schedule. Yung iba Monday wala, yung iba Wednesday, yung iba Thursday. Hindi ho ba ganon ang kalakaran? Hindi po, ang mangyayari sa amin, I'm speaking lang for PCO, wala po talaga ng Friday para hindi naman ma-defeat yung purpose na magtipid. Pero work from home po, may trabaho pa rin po kami, pero sa bahay po. Unless may importante po ako sa kailangan ng briefing, pupunta po ako. Apo, sa inyo po yun. Pero yung may frontline Sa amin. service, USEC, gaya ng SSS, LTO, BIR, GS, yung may frontline, yung may customer talaga sa araw-araw, paano po yun? Okay. Depende na po ito. Depende na po ito kung paano nila ito aayusin. Okay? Pwede sila mag-online. Depende kasi okay naman po na yung ating mga online services. So, pagka po may maganon siguro po pwedeng skeletal force lang, pero more on talaga ititipid po yung anong araw yung pwede lang matipid. Okay. Depende po yan. Kasi ako, I can only speak for PCO. Yung sa iba, hindi ko po alam po paano po yung gagawin nila. Apo, pero ang objective lang naman nito, kailangan magtipid tayo. Habang may krisis, may matitipid po tayo, USEC. Yes, opo, lalo na ngayon. Sabi nyo nga, ang dami nagkakaroon ng, kumbaga, nagkakakarga na agad sila na ang taas pa naman po ay sa Martes. So, yung ganito po kasing klaseng mga attitude, behavior ng mga kababayan natin, mas nakakapagbigay ng panic sa iba natin mga kababayan na ang gusto po lang ng pamahalaan at ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ihanda po tayo. Hindi para magpanik, kundi mag-ready tayo. Kasi sa mga ganito sitwasyon, dapat lagi po tayong ready. Hindi tayo pwedeng tulog-tulog Matutulog ka na mahimbing di ba? Tapos tayo din talo dito pag Tama. natulog tayo na mahimbing Tama Dahil yun. hindi pwedeng magpakampante ang gobyerno pagdating sa mga gitong klaseng sitwasyon. Dapat alerto tayong lahat, hindi lang yung gobyerno, pati yung pribadong sektor. Ano pa, I understand, Tama po. USEC, nagpadala na po ang Malacanang ng request para sa special powers ng presidente. Paano ba ito? Ang emergency powers para sa presidente, how does that go? Pagka po nagkaroon na po ng batas, magkakaroon na po kasi ngayon ng power ang presidente na makapag-reduce ng excise tax. Kasi wala po siyang power kung wala po siyang batas na nagbibigay sa kanya ng authority na pwede siya mag-reduce ng excise tax. So yun pag wala po yung excise tax or na-reduce siya, kahit paano po, bababa yung presyo ng gasolina na i-import natin. so ibig sabihin, parang pag may puder na siya ngayon, i-order niya, suspend muna natin yung excise tax. Pwede po. Oo, ililip po muna yun. O, isususpend muna po yun. Para po mas magaan. Temporary lang naman po din yung hinihingi ng Pangulo na power. Opo. So mga kailan nyo inaasahan na magagawa ito ng presidente? Kasi remember, baka sunod-sunod na linggo po na mayroong pagtaas. Nakausap din po natin si Secretary Sharon Garin, nakikipag-cooperate na rin po sila at nakikipag-coordinate sa Congress para po mas mabilis na pagsasagawa po nito. Ang plano ba, USEC, ay tatanggalin ng buo, suspindihin ng buo yung excise tax? Ibig sabihin, 10 piso sa gasolina, 6 na piso sa diesel, at 3 pesos sa kerosene? Sa ngayon po, wala po tayong nalalaman kung hanggang saan i-reduce, but pag-uusapan to malamang ng economic team, kung hanggang saan aabot, kung ano yung mas makakaganda para sa kababayan natin. At the same time, hindi naman masyadong makompromiso po yung tax na maaaring makuha sana ng bayan natin, ng bansa. Pero tingnan po natin, wala pa ako sa ngayon na alam kung magkano po ang pwedeng i-reduce. Opo, mga 150 billion pesos daw yan ang mawawala sa gobyerno. Yes, Pag totoo tinanggal po mo yan, yung totoo excise po yan. tax. Oo. Kaya Malaking lang, bagay po yan. malaking bagay. po yan, malaking tulong po yan. Kaya po aaralin po yan kung hanggang saan extent lang po maaaring ma-reduce. Para lang gumaan po pasamantala yung mga nararanasan po natin. So when do you expect Congress to act on this request, USEC?
Tingin ko po si Secretary Garin po ang makakasagot niyan kasi Nandiyan na sila rin po si talaga Secretary Garin sa nakikipag-usap. Zoom eh. Yes, nakita ko po siya. Nakita mo na siya sa Bibigyan ko Zoom. na po sa kanya yung pagsagot dyan. Si Garin yung sasagot. O, siya po yung susunod nating interviewin. Kasi dating congresswoman din po si Secretary Garin. Kaya alam na alam din niya yung Opo. kalakaran sa Kamara. Ano po? Yes po, yes po. Opo. Ngayon, one last. Ano ang aktibidad ng presidente dyan sa New York? Ano bang mapapala natin dyan sa New York? Sabi nung iba, ang presidente umalis, so may crisis dito sa Pilipinas dahil nagtataasan ng presyo, pero umalis pa rin ang presidente. Siguro ang tanong, anong objective, anong benefit ng pag-alis ng presidente at nagpunta ng New York? Oo, alam mo na marami tayong nadidinig ng mga negatibo. Sabi nga natin, ito yung iba minsan, ito yung mga talangka na imbes na iangat ang Pilipinas, talagang binabaksak pa, no? Alam mo, ang pagpunta ng Pangulo dito, unang-una ay para sa bansa natin, hindi pansarili to. Para sa bansa natin, para magkaroon ng boses. Bakit? Kasi kailangan din po natin ito na magkaroon po tayo ng non-permanent seat sa UN Security Council upang maging boses at makapag-ambag po tayo sa maaari maging desisyon sa mga issue ng pandaigdigang peace, no? At seguridad. International peace and security ang kailangan dito. Especially, alam naman natin kung anong sitwasyon natin. Kapag ka po tayo ay nabigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng non-permanent seat dyan, magkakaroon po tayo ng boses. Kasabi nga nila, kakarampot lang ang magiging gain natin dito. Iba po yung may boses kaysa walang boses. So, kailangan po natin yan. Unang-una rin po ay para maiangat natin ang ating integridad at kredibilidad para maipakita natin na tayo ay talaga para sa kapayapaan. Pati na po yung pagiging natin, yung capacity natin na maging leader para manawagan sa kapayapaan. This is not just power, this is authority. Authority na you should exercise with responsibility. Hindi to pribilehiyo lang eh. Ito ay responsibilidad, hindi lang pang bansa, hindi lang pang interest natin. Kung hindi para sa ASEAN, sa ASEAN, lahat ito, hindi lang pang sarili ito eh, pangkalahatan ito para sa kapayapaan. So napaka-importante po ng papel na gagampanan ng Pangulo dito para po mainggan niya na tayo ang mahalal at makuha para sa at mabigyan po ng non-seat ng non-permanent seat para sa sinasabi natin po na UN Security Council. Napakahalaga po itong gagampanan ng Pangulo ngayon. Kailan balik ng presidente at sinong caretaker ngayon, Yusek? Ang caretaker po ngayon ay si E.S. Ralph Recto, si Secretary Sani Angara at saka si Secretary Conrad Estrella. Ayun. Tapos kailan balik ng presidente? March 10 po kasi, tapos po, teka lang po, March 11 ang dating po, wait lang po, March. So 3 araw lang din naman pala. 3 araw po, opo, March 12? 10. March. Mukhang March 11, nasa Pilipinas na po ang Pangulo. Sa Miyerkules, nandito na siya. Okay. Thank you. Mabuhay kayo dyan at mag-ingat kayo dyan sa New York, Yusek. Mabuhay kayo. Opo, maraming salamat, Alvin, sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Ako, 6:49 na.